Dominant Protector. Credit to the author. 2691-2701. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kuya Milo, pumunta ka at ipakalat ang balita. Mas mabuting gawin ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Matandang Hale sa Matandang Milo. Oo, ipapadala ko na ang mensahe. Tumango si Elder Milo. Sa oras na ito, dinala rin ni Terence si Carla sa paanan ng bundok kung saan naroon ang Hidden House York. Sa oras na ito, imposibleng makalusot si Terence, hinarang siya ng ilang Earth-class Masters sa paanan ng bundok. Sa orihinal, ang mga alagad ng Earth-class na ito ay hindi lilito maliban kung may malaking nangyari. Lahat sila ay nagsasaka ng husto, ngunit ngayon ay nawawala si Carla, at sila ay ipinadala upang hanapin si Terence sa paanan ng bundok. Sino ang dumating? Bilisan mo. Ibaba ang iyong espiritong hayop at tanggapin ang inspection. Sigaw ng isa sa mga alagad na si Baldo. Si Terence ay hindi nagmaneho o sumakay dito, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Si Terence, sa kabilang banda, ay napakamasunurin at sinabihan si Lil Feng na huminto na. Sa katunayan, sa mga husay ni Terence, ang mga taong ito ay walang kapantay sa kanya. Kahit pilitin nilang pumasok, hindi nila mapipigilan ang Purple Lightning Beast. Ngunit dahil nasa Hidden House York sila, kinailangan ni Terence na bigyan ng mukha si Carla, kung hindi ay nakakahiya. Miss Carla. Sa wakas ay nakita ni Baldo ang taong nasa likod ni Terence sa espiritong hayop, at ang taong ito ay si Carla. Namutla ang mukha ni Baldo habang mabilis na pinindot ang beeper sa kanyang kamay. Ako si Baldo, nahanap ko si Miss Carla, siya at ang isang estranghero ay lumitaw sa paanan ng bundok sakay ng isang espiritong hayop, kami ay humihingi ng tulong. Baldo, hindi na kailangan pang tumawag ng tulong, akyat na tayo. Sabi ni Carla. Ito. Nag-alinlangan si Baldo. Kung si Carla lang mag-isa, hahayaan na niya ito ng walang pag-iisip. Ngunit may kasama siyang iba, at mayroon ding isang Mystic Late Face Peak Spirit Beast. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang espiritong hayop, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit, habang siya ay nag-aalangan, dinala na ng matandang-matanda si Alfred sa paanan ng bundok. Ang isa ay Sky Class Early Face Peak, at ang isa ay Earth Class Late Face Peak. Napakabilis nila, at nasa sarili nilang teritoryo, kaya hindi nagtagal at narating nila ang paanan ng bundok. Terence. Matapos makita si Carla, natuwa ang matandang ninuno ng bahay na si York, ngunit nang makita niya si Terence, nagulat siya. Hindi ba nasa lungsod ng Stonegate si Terence? Nakumpirma na niya kay Yasi at ikaw Pancho na hindi pumunta si Terence para kidnapin si Carla. Bakit bumalik si Terence kasama si Carla? Galing siya sa lungsod ng Eastern Sea. Lalong nabigla ang elder ng bahay na si York nang makita niya ang Purple Lightning Beast. Hindi siya estranghero sa Purple Lightning Beast na ito, nakita niya ito sa Hidden House Summit, ngunit ito ay Golden Class Late Face Peak lamang noon. Paano ito naging Mystic Late Face Peak pagkatapos ng napakaraming araw? Ang bilis ng Purple Lightning Beast ay napakabilis na noon, at tiyak na magiging mas mabilis pa ito pagkatapos mag-level up. Makatuwiran na makakarating si Terence dito sa napakaikling panahon. Matanda York, kumusta ka na? Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa matanda. Hindi siya gumagalang, at hindi man lang siya bumaba sa kanyang espiritong hayop. Parang hindi niya nakilala ang kanyang matanda. Nag-react lang ang matandang lalaki matapos marinig ang tanong ni Terence. Ang Terence ngayon ay hindi na siya si Terence dati. Hindi banggitin ang katotohanan na ang kanyang mount ay isang Mystic Late Face Peak Spirit Beast, kahit ang sarili niyang lakas ay hindi maaaring maliitin ng nakatatanda. Isang Earth Class Mid-Face Peak ang pumatay sa isang Sky Class Master sa ilang segundo, walang paraan na hindi magagalaw ang Elder. Lalo na nang marinig niya na kahit ang Vice President ng Practitioner Trade Association's Vice President at ang Hidden House Youth Sky Class Master ay tinawag siyang Senior. Ano ang punto ng pagiging cool ng matanda? Gayunpaman, sa harap ni Carla, natural na hindi niya matatawag na senior si Terence.
Magalang lang niyang sinabi, kaya Escrimador Linfed, ang aming nakatagong bahay na presensya ni York ay nagdudulot ng liwanag sa aming hamak na tirahan, napakabihirang bisita. Haha, masyado kang mabait, matandang York. Nakangiting sabi ni Terence. Gulat na tiningnan ni Carla ang kanyang lolo, at pagkatapos ay tumingin kay Terence. Hindi talaga nagsisinungaling si Terence. Pumunta siya dito, at tila hindi lamang ang kanyang lolo ay hindi naglakas loob na panatilihin siya, ngunit siya rin ay napakamagalang. Hindi kaya malakas si Terence hanggang sa puntong ito. Terence, iniisip ko kung paano bumalik ang apo ko sa iyo. Kinusot-kusot ni Old Master York ang kanyang mga mata at tumingin kay Carla na nakayakap kay Terence. May gusto siyang sabihin pero hindi niya nagawa sa huli. Nako, kinidnap ni Irving si Carla, at nagkataon na nailigtas ko siya, ginawa ni Terence na simple ito, ngunit alam ng matanda na hindi ito ganoon ka-simple. Hindi pa banggitin kung paano nalaman ni Terence na kinidnap si Carla, ang katotohanan na nahanap ni Terence ng tumpak si Carla ay talagang kakaiba. Ngunit ang matandang ninuno na si York ay hindi nang ahas na pumindot ng husto. Kung tutusin, kung ayaw sabihin ni Terence, walang makakapagpasabi sa kanya. Nakikita ko, salamat sa pagligtas mo sa akin, batang bayani Linfed, at kahit na nagpadala ng isang tao sa aking pintuan. Talagang ikinararangal ko, walang masyadong tao sa hidden house na ang batang bayani na si Linford ay magkukusa na tumulong. Magalang na sabi ng matanda. Ano ba Kuya York, hindi mo ba ako iimbitahan? Tanong ni Terence. Hahatignan mo ako, kausap ko lang, nakalimutan ko. Sa totoo lang, walang makakapidyo sa iyo kung gusto mong umakyat, Terence. Tumawa ang matandang-matanda. Little Fang, umalis na tayo. Sabi ni Terence sa Purple Lightning Beast. Ang Purple Lightning Beast ay dahan-daang umakyat sa bundok. Si Carla, na nakaupo sa likod ni Terence, ay gustong bumaba, ngunit ang Purple Lightning Beast ay nakaalis na. Patuloy lang siya sa pagupo sa likod ni Terence at yakapin siya. Bahagyang nagbago ang mukha ng matandang York, ngunit hindi siya umimik. Ayaw pa niyang galitin si Terence, ang bata ay mahirap hawakan, at baka pumatay lang siya ng tao dahil sa maliit na hindi pagkakasundo. Si Old York mismo ay sky-class early phase peak, at maaaring hindi siya mapatay ni Terence, ngunit iba ito para sa iba. Si Alfred ay hindi kahit isang sandata, at ang nakatatanda na binang hidden house na si Hale ay hindi talaga kalaban ni Terence. Dumating sila sa sala ng hidden house York. Bumaba si Terence sa Purple Lightning Beast, at sinundan siya ni Carla pababa, ngunit narinig nilang sinabi ng matandang ninuno, Terence, please come in. Alfred, Carla ay nabigla, dalhin mo siya sa pahinga at tanungin siya tungkol kay Irving. Itong Irving na ito ay siguradong matapang, paano niya ito gagawin? Sa katunayan, napakaraming sinabi ng matandang ninuno ng bahay na si York na hayaan munang umalis si Carla, at gusto niyang makausap si Terence ng mag-isa. 2,672. Tumingin si Carla kay Terence, medyo nag-aatubili, ngunit hindi niya naintindihan. Nang makita ang pagiging magalang ng kanyang lolo kay Terence, naisip niyang bumuti na ang kanyang sitwasyon, kaya hindi na siya nagpumilit. Tiningnan lang niya si Terence ng buong pagmamahal at umalis kasama si Alfred. Young Hero Linfed, please come in. Pagkaalis ni Carla, gumawa ng kilos ang matandang ninuno kay Terence. Master York, pinaalis mo si Carla dahil may sasabihin ka sa akin, di ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangan ng formalidad. Nakita ni Terence ang intensyon ng matanda at diretso sa punto. Si Terence pa rin ang pinaka-prangka. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Terence, salamat sa iyong tulong. Kung hindi dahil sa iyo, ang bastard na si Irving ay. Tumango ang matandang elder. Gaya ng sinabi ko, nagkataon lang na nandoon ako. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Hindi, tinutulungan mo kami ng walang dahilan, at lubos akong nagpapasalamat para doon. Bibigyan kita ng ilang mga kayamanan bilang tanda ng aking pagpapahalaga. Sabi ng matanda sa bahay na si York. Walang dahilan. Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin kay Kuya York. Tama, kaya natural na hindi natin hahayaan ang batang bayaning si Linford na gawin ito ng walang kabuluhan. Gagantihan natin siya.
Kami, ang Hidden House York, ay walang utang na loob sa iyo, sabi ng matandang matanda sabay tango. Kuya York, ano ang ibig sabihin nito? Matandang magkaibigan kami ni Carla, di ba? Sigurado akong alam ito ni Lolo York, di ba? Naunawaan din ni Terence ang mga salita ng matandang ninuno sa sandaling ito. Gusto niyang subukan ang lahat para putulin ang relasyon sa kanya. Hindi niya gustong iugnay ang pagliligtas sa kanyang kakilala kay Carla, at gusto lang niyang makita si Terence bilang isang benefactor. Terence, mahirap din ang sitwasyon ko. May mga bagay na hindi mo alam, at kahit si Carla ay hindi alam. Pero dahil dumating na tayo sa puntong ito, hindi ko na itatago pa. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ganito ang sitwasyon. Kahit na nakikita ko ang nangyayari sa pagitan niyo ni Ning, may mga bagay na hindi ko magawang magdesisyon. Binago ng matanda ang paksa at nagsimulang maglaro ng emotional card. Anong ibig mong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nakatingin sa matanda. Kasal si Carla noong bata pa siya. Engaged siya sa isang sinaunang sekta. Sabi ni Elder York, ang aming nakatagong bahay na si York ay lubos na pinahahalagahan ang kasal na ito, at ganoon din ang ibang sekta, kaya sana ay maunawaan mo. Maaaring malakas ka para patayin ang Sky Class Master sa ilang segundo, ngunit maaari mo bang patayin ang Sky Class Late Phase Peak sa ilang segundo? At hindi lang isa. Kaya batang bayani Linfed, sana ay makontrol mo ang iyong sarili at huwag magdulot ng gulo para sa Hidden House York, at hindi para sa iyong sarili. Ang sinaunang antas ay hindi isang bagay na maaari mong labanan. Medyo nabigla si Terence sa mga salita, at tumingin sa matanda na may hinala. Hindi niya ito lubos na pinaniwalaan, ngunit ipinaliwanag nito kung bakit ang iba pang mga nakatagong bahay ay nagsisikap na makalapit kay Terence, ngunit ang Hidden House na si York ay hindi. Mukhang nakahanap na sila ng ibang master. Sinaunang sekta na naman. Huminga ng malalim si Terence. Sa kanyang kasalukuyang lakas, natural na hindi siya isang kalaban ng isang sinaunang sekta. Ngunit, dahil nagpasya na siyang harapin ang bagay ni Carla, ayaw niyang sumuko ng madali. Minsan sinabi ko sa Common House York na may utang sila sa akin na 2 asawa, at ngayong nawasak na ang Common House York, bilang Hidden House York na sumusuporta sa Common House York, natural na pananagutan ko kayo dito. Carla, isa na, kulang pa yata tayo. Mahinang sabi ni Terence. Siguradong nagbibiro ang batang bayani na si Linford. Bumilis ang tibok ng puso ni matandang York, ngunit napanatili niya ang kalmadong mukha. Ang aming nakatagong bahay na si York ay may isang apo lamang, si Carla, na nasa tamang edad. Engaged na tayo, kaya natural hindi natin mabibigyan ng 2 asawa si Terence, haha. Ganun ba? Isang sinaunang sekta. Ngumiti si Terence. Hindi na ako magtatanong ngayon, pero bago ikasal si Carla, sana masabi mo na sa akin. I'll ask her personally, kung wish niya ba o hindi. Ito. Hindi problema iyon, naisip ito ng matandang matanda at tumango. Ang Terence ngayon ay hindi isang taong maaari niyang guluhin. Bagamat ang kasal ni Carla ay ginawa niya, ang katotohanan ay medyo malapit, kaya ang matanda ay hindi namumula. Since that's the case, I'll take my leave. Mahinang sinabi ni Terence, dahil ayaw ni Elder York na magkaroon ng masyadong maraming bagay sa akin at nakikita lang ako bilang isang tagalabas, wala na akong matitirahan. See you again. Young Hero Linfed, bilang tanda ng aking pagpapahalaga, bibigyan kita ng ilang makalangit na kayamanan na kailangan mo. Ano ang gusto mo? Tanong ng matanda. Oh, mayroon ka bang anumang kulay na bakal, purong dilaw na jade, o asul na kristal na pulbos? Tanong ni Terence. Oh, mayroon akong ilang kulay na bakal, ngunit wala akong iba. Batang bayani Linfed, kulay na bakal lang ang gusto mo. Nagtataka ang matanda kung ano ang gusto ni Terence, hindi ito kapaki-pakinabang. Oo. Tumango si Terence. Sige, sabi niya. Hindi na nagtanong pa ang matanda, at kumaway lang kay Baldo, Baldo, hanapin mo si Leon at hilingin sa kanya na dalhin ang kulay na bakal. Oo, ninuno. Baldo nodded at pumunta upang hawakan ito. Maya-maya, lumapit si Leon na may hawak na maliit na kahon. Ito ay marahil ang kulay na bakal.
Kinuha ito ng matanda at ipinasa kay Terence, "Batang bayani Linfred, maaari mo bang tingnan at tingnan kung ito ang bagay?" Binuksan ni Terence ang kahon at tumingin. Isa nga itong kulay na bakal, at mas malaki pa ito sa nakuha niya sa Hidden House Han. Medyo nagulat ito kay Terence. Bagamat naging depressed siya sa pakikipag-ugnayan ni Carla, nakakagulat pa rin ang kulay na bakal na ito. "Sige, ito na. Tatanggapin ko na," sabi ni Terence habang kinukuha ang bakal. Dahil ang matandang York ay sinusubukang putulin ang relasyon kay Terence, hindi na niya kailangang gawin iyon. Nakikita ni Terence na ang lahat ay peke, at lakas lamang ang mahalaga. Hanggat may lakas siya, maayos ang lahat. Nang walang lakas, ang lahat ay walang laman na usapan. Dati, kapag hindi sapat ang lakas ni Terence para pumatay ng Skyclass sa 1 segundo, magiging magalang kaya ang Elder sa kanya. Ito ay malinaw na imposible. Nagpakita na siya ng awa sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya. Baka pwede niyang samantalahin ang pagkakataong ito para patayin siya. 2,673. Ngunit ngayon, hindi nang ahas ang matandang ninuno na gawin iyon. Hindi pa rin niya sinubukang bumuo ng isang relasyon kay Terence, ngunit halatang iginagalang niya si Terence. Binigyan pa niya ito ng regalo, ito ay isang pagbabago sa ugali. Siyempre, ito ang nararapat kay Terence. Nakangiting sabi ng matanda sa bahay na si York. "Kung wala na, aalis na ako." Parang walang balak si Kuya York na patuloyin ako para sa hapunan. Dahil doon, naglakad si Terence patungo sa pintuan, at hindi siya pinigilan ni Elder York. Maliit lang ang kanilang relasyon. Lumabas si Terence sa sala at sumakay sa Purple Lightning Beast. Huling tingin niya sa Hidden House York's Castle at huminga ng malalim. Naisip niya sa kanyang sarili na tiyak na babalik siya sa lugar na ito. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ng Purple Lightning Beast at sinabing, "Munting Fang, bumalik tayo." Isang tao at isang hayop, nag-iiwan ng bakas ng alikabok sa likuran nila. Nagsalubong ang kilay ng matandang York, hindi niya alam kung biyaya o sumpa ang pangyayari ngayon. Ngayong mas maganda ang relasyon niya kay Terence, hindi na niya kailangang mag-alala. Narinig niya na ang lakas ni Terence ay tumaas ng husto sa mga araw na ito, at medyo natatakot siya na ang Hidden House na si York ay aakyat sa kanya. Ngunit ngayong si Terence na ang may kulay na bakal, hindi na magkakaroon ng anumang salungatan ang dalawa. Ang ikinabahala ni Master York ay ang sitwasyon ni Carla. Matapos marinig ni Terence ang tungkol sa kasunduan sa kasal sa sinaunang sekta, bagamat pansamantala siyang umalis, nakita ni Master York na hindi madaling sumuko si Terence. Pansamantala lang niya itong tiniis. Kaya medyo nag-alala ang matanda, may problema ba sa hinaharap. Nilinaw niya ang mga bagay kay Terence, ngunit kung may sapat na lakas si Terence, ang sitwasyon ay hindi niya makokontrol. Sa pag-iisip na iyon, bumantong hininga ang matanda at lumingon kay Leon, tipunin ang lahat ng miyembro ng pamilya para sa hapunan. "May sasabihin ako." "Ah, okay." Huminto si Leon, hindi kailanman tinipon ng Elder ang buong pamilya para sa hapunan, at kahit wala siya rito, ang Hidden House na si York ay hindi uupo at kakain na magkasama ng seryoso. Laging kung sino ang nagugutom ang pupunta sa dining room. Ngunit malinaw na mahalagang araw ang araw na ito, kaya mabilis na pumunta si Leon para ipaalam sa iba pang miyembro. Si Carla ang pinakamasaya. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, nagtanong lang si Alfred tungkol sa nangyari. Wala siyang masyadong sinabi, at hindi siya nagpakita ng anumang kalungkutan o anumang espesyal tungkol sa paghanga at paggalang ni Carla kay Terence. At ngayon, gusto ni Lolo York na tipunin ang buong pamilya para sa hapunan. Obviously, may importanteng bagay. Naisip ni Carla na maaaring ito ay isang hapunan na espesyal na inihanda para kay Terence. Kung hindi, hindi na kailangang magdaos ng isa pang hapunan ng pamilya sa kalagitnaan ng gabi. Masayang dinala ni Carla ang kanyang munting espiritong hayop sa hapunan. Tila napakaraming kaalaman ni Terence tungkol sa mga espiritong hayop, kaya gustong hilingin ni Carla sa kanya na tulungan siyang makita kung ano ang nangyari sa kanyang espiritong hayop at kung bakit ito nasugatan. Si Spencer ay ipinadala sa banquet hall sa ilalim din ng pangangasiwa ni Baldo. Ang Hidden House na si York ay nagulo kanina, at minsang bumisita si Terence sa kanyang spirit beast, ngunit hindi alam ni Spencer ang tungkol dito.
Siya ay nakahiwalay sa kanyang silid at hindi makakuha ng anumang balita. Medyo nakaramdam siya ng kakaiba na bigla siyang naimbitahan sa isang handaan sa oras na ito. Ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Ngunit nang makita niya si Carla sa bulwagan kasama ang espiritong hayop, lumubog ang kanyang puso. Ayos lang si Carla, ibig sabihin ba ay may problema si Irving? Iniisip ang posibilidad na hindi nagtagumpay si Irving, ang puso ni Spencer ay napuno ng puot. What the F asterisk sick, kinuha na niya ito, at hindi pa rin niya nakuha ang gusto niya. Siya ba ay isang eunuch? Hindi siya nagkamali, naging eunuch talaga si Irving. Kasabay nito, natanggap ni Alfred ang balita mula sa hidden house na si Hale galit na galit siya, at habang tila sinusubukan nilang alisin si Irving, kung totoo ang sinabi ng hidden house Hale, lalago lamang ang galit ni Alfred kay Spencer. Naghinala na si Alfred sa kanya, at ngayon ay tila kung hindi siya isang especially iya, hindi makukumpleto ni Irving ang kanyang plano. Gayunpaman, hindi agad nagalit si Alfred, umupo lang siya sa kanyang upuan na may madilim na mukha, naghihintay sa pagdating ng matandang York. Hindi rin maganda ang mukha ni Spencer, at naramdaman ng kanyang ama, si Benedict York, na may hindi rin tama. May gusto siyang tanungin kay Spencer, ngunit hindi siya naglakas loob, at hinihintay na lamang niyang magsimula ang kapistahan. Hindi nagtagal, ang pinuno ng bahay York, si Titus, ay dumating sa bulwagan at umupo sa pangunahing upuan. Nakatanggap siya ng balita mula kay Leon na si Spencer ay isang taksil. Lolo, nasaan si Terence? Hindi naramdaman ni Carla na mali ang kapaligiran. Siya ay nahuhulog sa kaligayahan ng muling pagsasama kay Terence. Sa sandaling ito, nakita niyang paparating ang kanyang lolo, ngunit hindi dumating si Terence. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Wala na si Terence. Mahinang sabi ng matandang ninuno, huwag mo na siyang isipin. Magkaibang mundo kayong dalawa. Nakausap ko na siya, at may sarili na siyang kasintahan. Normal na kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Huwag mo nang masyadong isipin. Ito ay imposible. Narinig ni Carla ang mga salita ng kanyang lolo at nagulat siya. Nang siya ay nasa silid ng hotel, kitang-kita niya ang nararamdaman ni Terence para sa kanya, at kapag magkahawak sila ng kamay, nararamdaman din niya ang nararamdaman ni Terence para sa kanya. Paano sila naging ordinaryong magkaibigan? Dapat kasi hindi pumayag si Lolo kaya nagbubuga siya ng kalokohan. Si Carla ay nakaramdam ng matinding galit at mali. Bakit hindi pa rin pumayag ang kanyang lolo sa relasyon nila ni Terence? Ang kanyang lolo ay napakagalang na kay Terence, ano ang mali dito? Walang imposible. Ning, kakausapin kita tungkol sa inyo ni Terence pagkatapos ng hapunan, ngunit may kailangan tayong pag-usapan. Ikinaway ng matanda ang kanyang kamay. Oh, okay. Tumango si Carla at umupo doon kasama ang espiritong hayop sa kanyang mga bisig. Wala siyang gana. Masagana ang hapunan ng The Hidden House York, ngunit walang may ganang kumain lalo na sina Benedict at Spencer, na parehong pinagpapawisan. Yushan, you're doing pretty well, ha? Ang pagtataksil sa kapatid mo at pakikipagsabuatan kay Irving. York pa ba? Binago ng matandang-matanda ang paksa at tumingin kay Spencer. Ako. Alam ni Spencer na nalantad ang kanyang plano sa sandaling marinig niya ang tanong. Walang silbi ang pagsisikap na iwasan ito ngayon. Malamang na umamin na si Irving, at wala nang saysay na itago pa. Nasira ang kanyang psikolohikal na depensa, at alam niyang masama ang mga bagay. 2,674. Pare, may hindi pagkakaunawaan ba? Nagulat si Benedict at mabilis na nagpaliwanag sa kanyang anak, si Spencer ay isang pilay, paano niya magagawa ang isang bagay na ganito? Isang pilay. Dahil lumpo siya kaya nag-ipon ng sama ng loob, di ba? Yuyi, mahinang sabi ng matanda, ibigay sa kanila ang numero ng telepono ng nakatatandang bahay ni Hale na si Milo. Oo. Naglabas si Leon ng recording pen at sinimulang i-play ang tawag sa telepono. Nagtapat na si Irving. Si Spencer ang nagtakda nito dahil kinasusuklaman niya si Terence. Ang boses ni Elder Milo ay nanggaling sa recording. Imposible ito. Hindi alam ni Irving ang tungkol kina Carla at Terence.
Sumisigaw si Spencer, at hindi ko ito na-set up. Siya iyon. Pinagawan niya ako. May recording ako ng tawag. May ebidensya ako. Spencer. Ikaw. Alam ni Benedict na tapos na siya sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Spencer. Hindi mahalaga kung si Spencer ang nagtakda nito o hindi, kailangan niyang maging bahagi nito. Siya ay kasabwat sa kasong kidnapping na ito, at natapos na ito para kay Spencer sa pagkakataong ito. Baldo, ilayo mo siya at bantayan mo, ayoko na siyang makita. Hindi na itinanong ng elder ni House York ang mga detalye, winawagayway ang kanyang kamay at hinayaan si Baldo na kunin si Spencer. Hindi na mahalaga kung si Irving o ang ideya ni Spencer, basta kasama si Spencer, ipailalim siya sa house arrest at bigyan na lang ang mga katulong ng natitirang malamig na pagkain araw-araw. Okay lang basta hindi siya mamatay sa gutom. Oo. Tumanggo si Baldo bilang pagsang-ayon. Si Spencer ay kinuha, at hindi niya gustong mangyari iyon kung ito ay gagana, kung si Terence ay umiyak, kung ang bahay ni York ay bumagsak, wala siyang pakialam. Kahit na siya ay namatay, he'd die a worthy death, but now, he didn't want that. Namumula ang mukha ni Benedict habang nakaupo, hindi umiimik. Sige na nga, ayoko na rin kumain, nagpunta ako dito para sabihin sa inyo ang balitang ito. Benedict, hindi mo na kailangang pangasiwaan ang mga affairs ng bahay, mag-focus ka na lang sa training mo. Kinawian ng matandang-matanda ang kanyang kamay at mahinang sinabi. Oo. Ama. Alam ni Benedict na tapos na ang kanyang posisyon sa bahay ni York. Sapat na iyon para mapanatili niya ang mga mapagkukunan na mayroon siya noon. Napabuntong hininga na lamang siya, parang wala ng pagkakataong makipagkumpetensya ang kanyang linya. Carla, sumama ka sa akin. Dahil doon, tumayo ang matandang-matanda. Oh. Medyo nag-aalala si Carla habang sinusundan niya ang matanda palabas ng banquet hall at papasok sa isang maliit na silid. Ning, maupo ka na. Sinenyasan siya ng elder ng bahay na si York na maupo, sasabihin ko sa iyo ang tungkol kay Terence. Tumanggo si Carla at tumingin kay Master York ng may pananabik. Sigurado akong alam mo kung ano ang nangyayari sa inyo ni Terence. Imposible. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kinabukasan mo, ito ay isang hindi pangkaraniwang landas. Ngayon pa lang ay may ilang asawa na si Terence. Gusto mo pa bang sumama sa kasiyahan? Gusto ng matandang ninuno ng bahay na si York na gamitin ang pag-uusap na ito para tuluyang putulin ang komunikasyon ni Carla at Terence. Naintindihan din niya na mas mabuting harangan ito kaysa ikalat. Ngayong hindi na niya ito maharangan, ang lakas ni Terence ay hindi na niya kayang gawin ayon sa gusto niya. Lolo, di ba kakaunti na rin ang asawa mo? Ano bang masama doon? Napapikit si Carla sa pagkalito at nagtanong. Ahem. Napagtanto na lang ng elder ng bahay na si York na si Carla ay nakatira sa Hidden House York mula pa noong bata pa siya. Maliban sa pagsasanay, hindi siya umalis ng bahay. Narinig at makikita niya ang mga bagay sa Hidden House York, kaya wala siyang pakialam dito. Nagkamali siya. Nako, kahit na hindi ito malaking bagay, dapat mong malaman na kailangan mong manatiling birhen para sa malaking plano sa hinaharap, o magdadala ka ng kapahamakan sa Hidden House York. Dagdag pa rito, hindi ito magandang bagay para kay Terence. Ang Terence ngayon ay maaaring mababa ang tingin sa mga nakatagong bahay, ngunit hindi siya katugma sa taong nagsimula ng malaking plano. Kung sasampalin niya ang isang tao mula sa lugar na iyon, tiyak na mamamatay siya. Hindi mo gustong saktan ang iyong sarili at ang iba, at gawing kaaway si Terence ng lugar na iyon, hindi ba? Ito. Natahimik si Carla. Bagaman hindi niya alam ang tungkol sa mga plano sa hinaharap, nagkaroon siya ng magaspang na ideya dahil sa kanyang sariling hinaharap. Ang gumawa ng planong ito ay isang makapangyarihang sekta, mas malakas pa sa mga sinaunang sekta. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang Hidden House York nitong mga nakaraang taon, kaya maaaring hindi kasinungalingan ang sinabi ng nakatatandang York. Siyempre, hindi alam ni Carla na kahit hindi dahil sa kanya, nakabuo na si Terence ng hindi malulutas na puot sa lugar na iyon. Kahit na hindi nila guluhin si Terence, isang araw ay papatayin ni Terence ang kanyang daan pabalik.
Kaya tumango si Carla, ngunit medyo ayaw pa rin niya, pero kaya kung lumayo sa kanya at hindi tumawid sa huling linya. Alam mo, pero alam ba ni Terence? You guys are so passionate. If something unexpected happens, it'll be over. At saka, alam mo ba ang tungkol sa lugar na iyon? Umiling ang matanda. Ano kaya ang iisipin nila kung nakita nila ito? Siguradong papatayin nila si Terence para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Ito. Muling natahimik si Carla. Oo, paano kung pinatay ng lugar na iyon si Terence nang hindi nakikilala ang tama sa mali? Kaya, kung ayaw mong masaktan si Terence, huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Sabi ng matanda sa bahay na si York. Oh. Then after that plan, pwede ko ba siyang makasama? Tanong ni Carla, ayaw sumuko. We'll talk about that plan later. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi direktang sinagot ng matanda ang tanong. Sige, gusto kong hilingin kay Terence na tulungan akong tingnan ang spirit beast na ito, mukhang napakahusay niya sa pagpapalaki ng mga spirit beast, at sinabi ni Yubong Bro na matutulungan niya ako sa bagay na iyon. Itinaas ni Carla ang espiritong hayop sa kanyang kamay at sinabi, "Oh." Isang kislap ang sumilay sa mga mata ng matanda habang siya ay nag-aalangan. Tiningnan niya ang espiritong hayop sa mga bisig ni Terence at tinansya ang oras na isaaktibo ang plano. Pagkatapos ay sinabi niya nang hindi sinasadya, "Okay, aanyayahan ko si Terence, ngunit hindi ka dapat makipag-ugnayan sa kanya ng pribado." "Sige, salamat, Lolo." Narinig ni Carla ang mga salita ng kanyang lolo at napakasaya. Akala niya ay hindi na niya makikita si Terence ng ilang sandali. Bukod dito, sa pagkakataong ito, bagamat nagbigay ng malinaw na sagot ang kanyang lolo kung makakasama niya si Terence pagkatapos ng plano, nangangahulugan ito na may pag-asa. Paanong hindi magiging masaya si Carla? Ngunit ang nakapagtataka kay Carla ay ang kanyang lolo ay tila walang pakialam sa pinsala ng kanyang espiritong hayop noon, ngunit sa pagkakataong ito, bakit parang bigla siyang nag-alala? 2,675. Sa katunayan, hindi naintindihan ni Carla. Hindi naman sa walang pakialam ang matandang ninuno, ngunit wala itong silbi kahit na ginawa niya iyon. Wala siyang magawa dito. Ang espiritong hayop na ito ay binili mula sa sekta ng Chen Mountain sa mataas na presyo at sinundan niya si Carla mula pa noong bata pa siya. Kung ang sekta ng Chen Mountain, na dalubhasa sa pagpapalaki ng mga espiritong hayop, ay walang magagawa tungkol dito, natural na hindi siya mag-aaksaya ng kanyang oras. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang sitwasyon. Nakuha ni Terence ang spirit beast ng Gun Mountain sect at nadagdagan pa ang kanyang lakas. Ito ay isang bagay na tiyak na maaantig ng matanda sa bahay na si York, kaya maaaring may paraan talaga si Terence. Dagdag pa, ang kahalagahan ng spirit beast na ito kay Carla, ang matandang ninuno ng bahay na si York ay mas alam ito kaysa sa iba. Wala siyang paraan noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang paraan. Kahit kailangan niyang tanungin si Terence, matatanggap lang niya ito. Hating gabi na nang makabalik si Terence sa lungsod ng Stonegate. Inayos niya ang kulay na bakal at humiga sa kama. Wala siyang pakialam sa relasyon ni Irving at ng Hidden House York. Hindi mahalaga kung nahulog ang dalawang bahay o hindi. Kinaumagahan, sinabi ni Terence kina Cheryl, Yasi, Jenny, at Melissa ang nangyari kagabi nang tumunog ang kanyang telepono. Pinulot niya ito at nakitang galing kay Boss Bale. Mabilis niya itong kinuha, "Mr. Bale, hinahanap mo ako." "Terence, may nakita akong impormasyon tungkol sa iyong espesyal na saligang batas." Tuwang-tuwa ang boses ni Boss Bale. "Tsaka, may balita tayo ng solusyon." "Oh, talaga? Ang galing. Anong balita?" Tanong ni Terence, masayang nagulat. "Ah, it's just information." Ngumiti ng mapait si Boss Bale. "Hindi ka ba masyadong nababalisa? Kaya balita lang." Mapait na ngumiti si Terence, iniisip na sobra siyang nasasabik. Mabuti na lang at may balita, at napakamaasahan. Marami na akong nabasang mga sinaunang libro mula sa sekta at nakahanap ng ilang impormasyon. Paliwanag ni Boss Bale. "Salamat sa pagsusumikap mo, Mr. Bale." "Anong balita?"
Nagpapasalamat na sabi ni Terence. Terence, kung maaari, pumunta tayong muli sa puntod ni Zhang Liju. Ang kanyang pananaliksik sa lugar na ito ay dapat nasa istant ng kanyang puntod. Sabi ni Boss Bale. Oh, pananaliksik ba ng Grandmaster ni Zhang Liju? Wala sa personal notes ng Alchemist. Kumurap-kurap si Terence, hindi niya akalain na kailangan niyang pumunta sa puntod ni Liju. Hindi. Ito ay mga personal na tala lamang tungkol sa paggawa ng Dan. Ito ay isa sa mga pinakamahalagang gawa ng Grandmaster ni Zhang Liju, ngunit ang isang Dan Maker ay maaaring magkaroon ng ilang mga tala sa kanilang buhay, tulad ng mga tala tungkol sa mga kakaibang bagay, at ang iyong katawan ay kabilang dyan. Paliwanag ni Boss Bale. Kaya pala ganon. Tapos this matter should be done sooner than later. Kailan tayo pupunta? Nang marinig na may paraan upang malutas ang problema sa kanyang katawan, medyo nabalisa si Terence. Anytime is fine. Let's do it this weekend. Magayos ka at sabay tayo. Sabi ni Boss Bale. Sige, ako na ang mag-aayos. Tuwang-tuwa na tumango si Terence. What's wrong? Good news. You look so happy. Tanong ni Cheryl habang nakatingin sa masayang Terence. Walang sinabi si Cheryl tungkol sa kwento ni Terence kagabi, ngunit nabahala pa rin siya sa katotohanang biglang nagkaroon ng first love si Terence. Saan nagmula ang unang pag-ibig na ito? Ngunit hindi umimik si Melissa, tahimik lang siyang nakikinig, na para bang hindi siya gaanong nagseselo sa hitsura ni Carla. Sa katunayan, napakalinaw ni Melissa sa kanyang posisyon, alam niya na kung makakasama niya si Terence ng ganito, ang bawat araw na kasama niya ay mas mababa ng isang araw. Kung walang kakayahan si Terence na lumaban sa sinaunang sekta, kailangan niyang pakasalan si Polong sa huli. At kaya, nakuha na niya ang gusto niya, at ang pagseselo sa kanyang unang pag-ibig ay hindi katumbas ng halaga. Walang oras si Melissa para isipin iyon. Hehe. Nakahanap na si Mr. Bale ng possible solution sa constitution ko. Baka ma-refine ko na ang pills in the future. Walang itinago sa kanya si Terence. Pamilyar siya sa mga tao dito. Natapos na ni Han Xiaoqiao ang kanyang almusal at pumunta sa kanyang sasakyan para magbasa. Hindi siya interesado sa pakikipagsapalaran ni Terence. Isa siyang ganap na nerd. Oh, kaya pala ganito. Tumango si Cheryl, kung gayon, kailangan kitang batiin. Sa ganitong paraan, makikita mo si Trixie sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, na-miss ko siya ng sobra. Si Trixie at Cheryl ay naging magkaaway noon, ngunit ang kanilang relasyon ay naging napakalapit, at umaasa si Cheryl na babalik siya sa lalong madaling panahon. Ngunit kailangan pa rin nating pumunta sa puntod ni Zhang Liju, hindi natin alam kung makakahanap tayo ng paraan o kung ito ay gagana. Hindi pa rin alam ang lahat. Nagkibit balikat si Terence. Mabuting balita iyon, ngunit hindi niya alam kung nasa puntod o wala ang mga tala. Masarap laging may pag-asa, nakangiting sabi ni Cheryl. Oo, napakalakas ni Terence bro, magiging maayos siya. Si Jenny ang pinakatapat na tagahanga ni Terence, at medyo fangirl siya. Haha, wala itong kinalaman sa mga tala ni Zhang Liju. Tumawa si Terence. Nararamdaman ni Jenny na walang magiging problema. Sabi ni Jenny. Minsan ay na-curious si Cheryl ang dahilan ng pagtitiwala ni Jenny kay Terence. Noong nakaraang pagkakataon, malapit nang mamatay si Jenny, ngunit itinatago pa rin niya ang lihim ni Terence. Siya at si Yasi ay naghinala na si Jenny ay may isang uri ng layunin para kay Terence, ngunit ngayon ay tila kahit na siya ay may layunin, ang paggawa nito para kay Terence ay sapat na upang si Terence ay magtiwala sa kanya at mahalin siya. Kahit papaano, handa si Cheryl na magsama sina Jenny at Terence. Ang babaeng ito ay malayo sa mundo at sumasamba kay Terence. Magiging komportable si Cheryl kung itatago niya siya sa bahay. Hindi magkakaroon ng anumang mga problema. Pagkatapos mag-almusal, pumunta na ang barkada sa school. Nang makarating sila sa paaralan, gusto ni Terence na tawagan si Akira, ngunit sa sandaling matapos ang tawag, biglang naalala ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Terence, hindi ang lalaking magnanakaw. Ngunit dahil konektado ang tawag, nagpa siya si Terence na kulitin ng kaunti si Akira.
Bihira lang siyang maging good mood ngayon. Hello, Terence. Anong problema? Kinuha ni Akira ang telepono. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, ngunit hindi niya iyon basta-basta napapansin. Nagreklamo siya sa kanyang puso, hindi pa ba nilalaro ng kapatid niya si Terence ng baraha? Bakit niya pa siya tinawagan? 2,696. Ika-20 ng Mayo noon, na hindi holiday. Hindi bababasa, 520 at 521 ang mga petsa o mag-asawa na ikinasal bawat taon. Pumili daw sa araw na iyon ang mga mag-asawang gustong magparehistro ng kasal. 2 buwan nang nasa Starfield si Terence, at kagagaling lang niya sa mga pinsala ni Mason. Dumating siya sa paaralan ng maaga at nalaman niyang iba ang paaralan ngayon sa nakaraan. May mga mag-aaral na naglalagay ng mga banner at karatula sa field, at tiningnan ni Terence ito ay 520 Heartbeat Memories, isang confession bago ang graduation. Magtatanong sana si Terence nang makita niya ang dean na si Zillian Wang. Mabilis siyang kumaway sa kanya, "Good morning, Chief Wang. May oras ka ba? May itatanong ako sa iyo." "Ah, ikaw pala, Terence. Anong meron?" Nakita ni Zillian si Terence at mabilis na lumapit para magtanong. "Anong nangyayari sa school? May event ba?" Tanong ni Terence. "Naku, ika-20 ng Mayo ngayon, 520. Dahil din sa mahal kita. Taon-taon, kapag nagtapos ang mga mag-aaral sa ikatlong taon, kusang mag-o-organize sila ng pre-graduation confession. Tradisyon na ito sa loob ng maraming taon. Noong una, ito ay dahil sa isang larong tinatawag na Heartbeat Memories na naging patok. Kaya, sa bisperas ng graduation, magkakaroon sila ng crush sa mga estudyante. Ipinaliwanag ni Zillian. Lumipat si Terence dito sa kalagitnaan, normal lang sa kanya na hindi alam ang tradisyon ng paaralan. Oh. So, hindi makikialam ang school. Bahagyang nagulat si Terence, hindi niya akalain na si Zillian ay hindi makikialam sa isang kaganapan sa pagtatapat na tulad nito. It's a tradition. At saka, ang mga graduating students lang ang pwedeng sumali sa event na ito. Ang non-graduating students ay bawal sumali. Napangiti si Zillian. "Terence, hindi ako open-minded na tao, dapat intindihin mo yan. Kaya lang mahigpit ako sa mga estudyante ko para sa ikabubuti nila. Dahil gagraduate na tayo, at ilang araw na lang ang entrance exam sa kolehiyo, natural na hindi ako makikialam sa mga ganitong kaganapan. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng mga ganitong kaganapan sa oras na tulad mo, hindi ito makakaapekto sa iyong pag-aaral, ngunit hindi ito makakaapekto sa iyong pag-aaral, at bago ang iyong pagsusulit. Hindi mahalaga kung ang iyong pag-amin ay matagumpay o hindi, ang isang batang unang pag-ibig ay hindi malilimutan ng walang kabuluhan, at hayaan ang mga mag-aaral na ito ay magsisi pagkatapos ng ilang taon. Kaya ganyan. Tumango si Terence bilang pag-unawa. Natural, si Zillian ay hindi isang bukas na pag-iisip na tao, hindi niya makikita ang kanyang sarili na isang manliligaw kung hindi. Tila ang mga mag-aaral ay na-misunderstood siya ng takot sa kanya. "Terence, maaari ka ring sumali sa event na ito. Para maging maayos ito, ititigil natin ang klase sa hapon at magpapahinga ng isang araw bukas. There's a spontaneous traditional event tomorrow," sabi ni Zillian. Magsasama-sama ang mga mag-asawang matagumpay na umamin. Siyempre, ang mga hindi nagtagumpay ay maaaring sumali hanggat payag ang magkabilang panig. Para ito sa ikabubuti ng lahat, para hindi na tayo mahuli ng mga mag-asawang ito bago ang entrance exam sa kolehiyo. Mas mabuti pa na i-block sila. As the dean, my responsibility is to guide the students' values and views on love. Magtatapos na ang lahat, kaya wala na akong masabi. I can only guarantee na bago ang college entrance exam, mas magiging disiplinado ang lahat. May mga bagay na hindi minamadali. Kung makakaapekto sa entrance exam sa kolehiyo, malaking bagay na. As for after the college entrance exam, you'll be married. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Terence na may magandang imahe ang dean.
Siya ay may ilang mga pagkukulang, ngunit siya ay may pananagutan sa pagtuturo sa kanyang mga mag-aaral, at si Terence ay naantig. Director Wang, sa isang direktor na tulad mo, hindi nakakagulat na ang mga grado sa unang paaralan ng Starfield ay palaging nasa tuktok. Talagang hindi madali para sa isang pribadong paaralan na makamit ang mga ganoong resulta. Hehe. Narinig ni Zillian ang papuri ni Terence at ngumisi. Hindi naging madali para kay Terence na purihin siya. Matapos malaman ni Terence ang tungkol sa kanyang privacy, hindi na kailangan ni Terence na pambabala pa siya. Tiyak na nagsasabi ng totoo si Terence ngayon. Paanong hindi magiging masaya si Zillian? Director Wang, kakausapin ko si Tito Chu tungkol dito. Isa kang seryoso at responsableng direktor. Sabi ni Terence. Haha, salamat, Terence. Masayang-masaya si Zillian ang mga salita ni Terence ay maaaring tumaas ang kanyang sweldo. Gusto ni Terence na pumunta sa teaching block, ngunit nagpa siya na umalis sa paaralan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pumunta siya sa flower shop malapit sa school at umorder ng bouquet of flowers. Pinaplano niyang umamin kay Josephine ngayong hapon. Binigyan nga niya ito ng singsing noon, pero gusto pa rin niyang dumalo sa isang confession event bago ang graduation. Tama si Zillian, ito ay isang magandang alaala bago ang graduation. Naniniwala si Terence na matatapos nila ni Josephine ang kanilang buhay pag-ibig ng magkasama, ngunit mas maraming alaala ang mayroon sila, mas mabuti. Gayunpaman, biglang naalala ni Terence na hindi kailangan ni Cheryl at Yasi ang kumpanya ni Terence ngayong umaga. Medyo kakaiba na pumunta siya sa paaralan para sunduin si Josephine. Alam na ba nila ang tungkol sa confession event bago ang graduation? Naghahanda na rin ba silang magtapat sa iba? Umiling si Terence. Hindi niya akalain na magtatapat si Cheryl kahit kanino. Dapat may iba pa. Sa katunayan, pinaalis ni Cheryl si Terence dahil ayaw niyang magsalita ng kalokohan si Yasi. Buong gabing nag-aasar ang babae kay Cheryl, at hindi makatulog ng maayos si Cheryl. Cheryl says, "This is a confession before graduation." Pagsisisihan mo habang buhay kapag hindi mo nagrab ang chance na ito. Isang pagkakataon lang. Kung mauunang makarating doon si Josephine, wala na tayong pagkakataon. Pagpapatuloy ni Yasi. What do you mean by, we? Kung gusto mong mag-confess, then do it yourself, why drag me into it? Sabi ko naman sayo, I'm full of gratitude towards Terence, but that doesn't mean I like him. Sabi ni Cheryl. Cheryl says, hindi mo sinasadya ang sinasabi mo. Sagot ni Yasi. You can say whatever you want. Anyway, nasa katawan mo ang bibig mo. Sabi ni Cheryl. Naku, guilty si Cheryl na punit mo sana ang bibig ni Yasi kung may sinabi pa siya. Sagot ni Yasi. Humihingi ka ng pambubugbog, di ba? Sabi ni Cheryl sabay taas ng kamay na parang sasampalin si Yasi. Cheryl says, mag-focus ka sa pagmamaneho. Hindi pa natutulog si Yasi na may shield bro, hindi ka pa pwedeng mamatay. Hindi pa nga ako nakakagawa ng 3PA. Sabi ni Yasi. 2,697. Sumama ka kay Josephine, huwag mo akong kalagkarin. Depressed na sabi ni Cheryl. Cheryl says, paano mo nalaman na ikaw ang kausap ko? May iniisip siguro siya, kaya niya sinasabi yun. Nagulat na sabi ni Yasi. Nandito si Josephine, walang magawang sabi ni Cheryl habang itinuro ang isang lugar sa hindi kalayuan. Oh! Tumangala si Yasi at nakita si Josephine na naglalakad. Tinikom niya ang kanyang bibig nang walang magawa. Maging mabait ka kay Josephine, pagdating niya nangako kang makikipagkaibigan sa kanya. Paalala ni Cheryl. Okay, I know. At most, I won't attack her. Pero kung bigla siyang gumaling, hindi madaling magbago. Sagot ni Yasi. Lumapit si Josephine at binuksan ang pinto ng kotse, nagulat na si Cheryl ang nagmamaneho. Bakit? Kayo ba? Terence. Aalis si Terence ngayon, pupunta kami ni Yasi para sunduin ka. Hindi ba ngayon ang tradisyonal na confession day ng school? Gustong umamin ni Yasi kay Terence, at tinatanong niya kung okay ka ba dito. Ah! Siya.
Nagtapat ng pagmamahal kay Terence. Natigilan si Josephine, nagulat sa tanong ni Cheryl, kung gayon. Kung gayon. Bakit mo sinasabi sa akin? You're Terence's girlfriend? So I'm asking for your opinion. Hindi alam ni Cheryl kung para sa kanya o para kay Yasi ang tanong, pero naisip niya na para kay Yasi iyon. May mga bagay na nasasabi lang niya kapag tinanong ng iba. It's her freedom. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi alam ni Josephine na may gusto sina Cheryl at Yasi kay Terence. Noong panahon na si Terence ay nasugatan ni Mason, nakita ni Josephine kung gaano nila inaalagaan si Terence. At saka, nagpasya si Cheryl na umalis kasama si Terence kapag gusto niyang bumalik sa Star West Village. Kung hindi pa rin masabi ni Josephine, siya ay magiging masyadong insensitive. Siya ay isang babae, at mas naiintindihan niya ang mga bagay kaysa kay Terence. Laging sinasabi ni Cheryl na hindi niya gusto si Terence, ngunit naramdaman ni Josephine na kahit na hindi niya ito gusto, magkakaroon pa rin siya ng damdamin para sa kanya. Si Yasi, sa kabilang banda, ay tiyak na magugustuhan si Terence. Bagamat alam na niya ito, hindi pa rin niya alam kung paano tutugan sa mga salita ni Cheryl. Isa siyang tradisyonal na babae, paano niya matatanggap ang lahat ng ito? At kaya, hindi siya makakabalik sa nayon kasama si Terence. Medyo nadismaya siya, pero gumaan din at the same time. Pagkatapos ng lahat, hindi na makakabalik sina Cheryl at Yasi. Sa paaralan, si Terence ay tagasunod at bodyguard lamang ni Cheryl, ngunit kapag bumalik sila sa nayon, anong pagkakakilanlan ang kailangan nilang manatili sa tabi ni Terence? Maaaring magkaibigan sila sa simula, ngunit habang lumilipas ang panahon, magiging magkasintahan sila. Tatanggapin ba iyon ni Josephine o hindi? Kung hindi niya ito tinanggap, habulin pa kaya niya sila pabalik? Siyempre hindi, kaya tanggapin lang ito ni Josephine. Kahit na handa na siya sa pag-iisip para dito, nakaramdam pa rin si Josephine ng hindi pagkakasundo. Okay, Josephine, banibiro lang kita. Huwag mong seryosohin. Ganyan si Yasi, laging sinasabi sa mga tao na may gusto siya kay Terence, pero kung totoo nga, may nangyari na sa kanilang dalawa. Isang lalaki at isang babae na nakikitira sa isang villa, sa tingin mo ba magiging ganito pa rin sila? Sinusubukan lang ni Cheryl ang tubig. Nakita niyang hindi alam ni Josephine ang gagawin, kaya iniban niya ang paksa at ngumiti. Oh, alam ko. Tumango si Josephine. Bagamat gamaan ang loob niya, pakiramdam niya ay may mali. Parang inaaliw lang siya ni Cheryl. Gayunpaman, naghanda na si Josephine para sa pinakamasama. May mga bagay na kapag sinubukan mong labanan, mas maraming problema ang mararanasan mo. Mas mabuting hayaan na lang ang kalikasan. Ang pinili ni Terence ay ang pinili ni Josephine. Sumakay si Josephine sa kotse, at pinaandar ni Cheryl ang kotse. Nakarating sila sa isang gift shop. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Josephine, nalilito. Magtatapat na si Yasi kay Terence mamayang hapon, may ireregalo siya. Josephine, gusto mo rin ba? Tanong ni Cheryl. Ako. Sa tingin ko ay hindi. Pilit na ngumiti si Josephine. Siya ang kasintahan ni Terence, ngunit kailangan niyang umamin kay Terence kasama si Yasi. Nakaramdam siya ng kaunting pagdududa, kaya't maaaring hindi na lang siya umamin. Oh, Yasi, kumuha ka na lang ng card as a token of appreciation, no need for a gift. Sabi ni Cheryl kay Yasi matapos makita ang pagkabigo sa mukha ni Josephine. Oh. Si Yasi ay nakinig kay Cheryl sa pagkakataong ito at hindi na nakipagtalo. Pumunta siya sa gift shop at bumalik pagkaraan ng ilang sandali na may dalang pulang card na may malaking puso. Nagkunwari si Josephine na wala siyang nakita, ngunit nanatiling tahimik habang papunta sa paaralan. Hindi siya umimik habang tinatahak niya ang siyam na klase. Sa pagtingin sa likod ni Josephine habang siya ay umalis, si Cheryl ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Naramdaman niya na hindi niya dapat hayaang magpatuloy si Yasi sa paggawa ng eksena, kaya inagaw niya ang card mula sa kamay ni Yasi. Anong ginagawa mo, Cheryl? Gulat na tanong ni Yasi.
You don't have to give me this card. You can confess to me anytime you want, you don't have to do it today. Sabi ni Cheryl. Oh. Medyo nanlumo si Yasi, ang isang maliit na asawa ay walang karapatang pantao. Alam mo naman na ikaw ang pangalawang asawa, kaya bakit hindi ka kumilos? Ano ang mga karapatan ng pangalawang asawa sa harap ng unang asawa? Cheryl M. Kung gayon, Cheryl sis, papakinggan kita kung sasabihin mong ikaw ang pangunahing asawa. Sagot ni Yasi. Kung gayon ay nag-aatubili akong aminin ito. Casual na sabi ni Cheryl. Oh, tapos na ang recording. Masayang sabi ni Yasi habang itinataas ang recording pen sa kanyang kamay. Laruin ko ito para si bro. Hindi niya alam na ang tinutukoy ko ay ang una niyang asawa. Nagpout si Cheryl, hindi masyadong nag-iisip. Hindi mo ba alam ngayon? Nagtatapat ka na. Sagot ni Yasi. Hindi nakaimik si Cheryl habang inaagaw ang panulat sa kamay ni Yasi, I'll let you record. Ang kaligayahan ni Yasi ay naging kalungkutan. Ibinigay ni Cheryl ang hugis pusong card kay Terence, humiling sa kanya na ibigay ito kay Josephine sa hapon. Medyo nalito si Terence, umalis ba si Miss sa bahay kaninang umaga para lang bilhan siya ng card. Hindi ba't medyo sobra ang pag-aalala niya sa kanya? Sa hapon, ang field ng paaralan ay naging lubhang masigla. Gayunpaman, ang mga mag-aaral sa ikatlong taon ay karaniwang nakatayo sa kani-kanilang mga klase. Bagamat marami ang nakamasid, kakaunti lang ang umakyat sa entablado upang magtapat sa kanilang crush sa harap ng buong baitang. Kung tutusin, sa murang edad na ito, maraming magkakagusto sa isang tao, ngunit maaaring hindi nila ito sabihin ng malakas. Ilang tao ba talaga ang magsasabi nito ng malakas at magkakasama? 2,678. Nagulat si Terence, ang unang umakyat ay si Leandro. Cheryl, sa espesyal na araw na ito, inaamin ko sa iyo na gusto kita. I swear na balang araw, gagawin kitang girlfriend. Hindi masyadong kultura si Leandro, at simple lang ang kanyang deklarasyon ng pag-ibig, ngunit sa kanyang pambungad na talumpati, naging masigla ang kapaligiran. Sa kasamaang palad, hindi umakyat si Cheryl sa entablado para magbigay ng tugon. Nabigo ang pag-amin ni Leandro. This was within Lindro's expectations, hindi niya akalain na aakyat si Cheryl sa stage at tanggapin ang confession niya, kaya hindi siya masyadong nalungkot. Umiling siya at umalis sa stage kasama si Stanley. Hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Wala na siyang mukha para manatili pagkatapos ng kanyang nabigong pag-amin. Sa pangunguna ni Leandro, naging mas masigla ang sitwasyon. 3 o 4 pang estudyante ang umakyat sa entablado upang ipagtapat ang kanilang pagmamahal, ngunit isa lamang sa kanila ang nagtagumpay. Sa mga mata ng dalaga ay tila nagkabit na ang dalawa, at ang pag-amin ay isang palusot lamang. Kaya lang hanggang ngayon, wala pang babaeng umaakyat sa stage para ipagtapat ang kanilang pagmamahal. Lahat ng tao sa stage ay mga lalaki. Kung tutusin, may mga girls na may crush sa ibang boys, pero hindi lang sila umakyat sa stage dahil nahihiya sila. Ang mas ikinagulat ni Terence ay ang unang babaeng umamin ay si Trixie. Umakyat si Trixie sa entablado at natural na kinuha ang mikropono, nang walang anumang takot sa entablado. Direkta niyang sinabi, alam ko na ang pag-amin ko sa pagkakataong ito ay tiyak na hindi magiging matagumpay, ngunit para maging halimbawa sa lahat ng kababaihan dito, napagpasyahan kong ako ang unang sumubok. Sumikip ang puso ni Terence nang makita niyang umakyat si Trixie sa stage. Magtatapat ba sa kanya ang babaeng ito? Kung alam niya ng mas maaga, umakyat siya sa entablado at nagtapat muna kay Josephine. Ito ay dapat na isang magandang bagay, ngunit sa panghihimasok ni Trixie, ito ay nagbago. Ang pangalan ni Trixie ay medyo sikat, ang maliit na mangkukulam ay umalis sa loob ng 2 taon, ngunit karamihan sa mga estudyante ay naaalala pa rin siya nang siya ay bumalik. Ito man ay pambabula o tunay na papuri, lahat ay nagsaya. Ako naman, may aaminin ako ngayon. I believe this person knows that I'm confessing to him. Alam ko naman na hindi siya aakyat sa stage para tanggapin ang confession ko, kaya hindi ko nasasabihin ang pangalan niya.
Tumingin si Trixie sa direksyon ni Terence at ngumiti, sige, tapos na ang pag-amin ko. Ituloy natin. Dahil doon, bumaba ng stage si Trixie nang walang pakialam. Ang kanyang paraan ng pag-amin ay nagulat kay Terence, at sa parehong oras, naramdaman niya na siya ay isang kakaiba at matalinong babae. Hindi niya sinabi ang pangalan ni Terence sa lugar na ito, ngunit nakamit na niya ang kanyang layunin, hindi niya pinahirapan ang mga bagay para sa kanya, at hindi siya nagdulot ng anumang problema para kay Terence. Dahil dito, naramdaman ni Terence na mahirap pakitunguhan si Trixie. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Pagkatapos ng pag-amin ni Trixie, hindi na naghintay si Terence, lumakad siya papunta sa makeshift gym, handang magtapat kay Josephine. Pinalitan ni Terence sina Rowan at Leandro bilang bagong Big Four, at halos lahat ay alam ang tungkol kay Terence at Josephine. Sa sandaling umakyat si Terence sa entablado, sinimulan ng lahat na sumigaw ng pangalan ni Josephine, tinulungan si Terence na palakasin ang kanyang momentum. Pulang-pula ang mukha ni Josephine, nagulat din siya sa pag-amin ni Trixie, ngunit malinaw na may iiwan siyang silid para sa lahat. Hindi niya gustong mapahiya ang lahat, kaya maganda ang impresyon ni Josephine kay Trixie. Umakyat si Josephine sa entablado sa gitna ng mga tagay ng lahat, at walang sinabi si Terence. Inabot niya ang hugis pusong card at mga bulaklak kay Josephine. Lahat ng mga salitang gusto niyang sabihin ay nasa card at mga bulaklak. Namula si Josephine habang kinukuha niya ang card at ang mga bulaklak. Gayunpaman, nang kunin niya ang card ng puso, medyo nagulat siya. Malinaw na naalala ni Josephine na binili ni Yasi ang card na ito kaninang umaga. Siya. Hindi ba siya aamin kay Terence? Bakit niya ibinigay ang card kay Terence? Binigay na naman ba ni Terence sa kanya? Binuksan ni Josephine ang card, nalilito. Iyon ay sulat kamay ni Terence, simple lang, ngunit nakaantig ito sa kanyang puso. Taginit na hindi malilimutan, lilim ng puno, singsing, pangako. Ito ay isang maikling pangungusap, ngunit ipinahayag nito ang iniisip ni Terence at ang kanyang pangako sa kanya. Handa si Josephine na itago ang card na ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, upang ilagay ito sa kanyang salamin at sa kanyang kama. Gayunpaman, pinatunayan din nito na ang card na ito ay hindi isang tool para umamin si Yasi kay Terence. Talagang ibinigay niya ito kay Terence, at walang kahulugan iyon. Gulat na tiningnan ni Josephine sina Cheryl at Yasi, isang kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Ano man ang mangyari, napakasaya niya sa kaganapan ngayon, maging Trixie o Yasi, hindi sila nagdulot ng anumang gulo. Tumingin si Yasi sa likuran ni Josephine sa entablado, medyo naiinggit, Cheryl sis, kasalanan mo ang lahat kung bakit hindi mo ako pinaakyat sa stage. Kung hindi, aaminin ko si kuya at tinanggap niya iyon. Maaari kang magpatuloy sa pagpapantasya. Naiinis na sabi ni Cheryl. Kung hindi siya dumating, sasabihin ko sa kanya kung paano niya ako hinalikan at kung paano niya ako nakitang hubot-hubad. Sagot ni Yasi. Kung sa tingin mo ay hindi nakakahiya, sabihin mo lang. Walang pakialam na sabi ni Cheryl. Oh, kalimutan mo na yan. Bumantong hininga si Yasi at bumulong sa sarili, aalis din ako sa wakas. Daan lang ako. Gusto ko lang mag-iwan ng magandang alaala. Ano ang sinabi mo? Hindi narinig ni Cheryl ang sinasabi ni Yasi. Wala lang. Umiling si Yasi at bumantong hininga. Hindi naintindihan ni Cheryl ang sinasabi ni Yasi. Hindi niya alam na siya, si Josephine, Trixie, at Yasi ay aalis ng isa-isa at magkikitang muli ng isa-isa pagkaraan ng ilang sandali. Ang panahong ito ng high school ay naging isang magandang alaala. Nang maalala ito sa ibang panahon at lugar, napuno ito ng emosyon. Ngunit walang makapaghuhula sa hinaharap, kahit na si Propeta Yasi. Kung gagawin nila, ang pagtatapat kay Terence ng magkasama ay malamang na magpapaganda ng alaala na ito. Natapos ang kaganapan, at nakahinga ng maluwag si Zillian. Bukas ang huling aktibidad ng grupo bago ang graduation, at nandoon siya sa buong oras. Ayaw niyang may mangyari. Pagkatapos ng kaganapang ito, ang graduating class ay maghahanda para sa kanilang mga pagsusulit. Inaasahan ni Zillian na lahat sila ay makakakuha ng magagandang resulta at magandang kinabukasan. 2,679. Hehe,
Akira? Wala lang akong gagawin, kaya tinawagan kita. Wala talagang magawa si Terence sa pagkakataong ito. Ang lalaking magnanakaw ang gustong pumunta sa puntod ni Zhang Lijo kasama mo Akira, hindi si Terence. Ah! Ayos ka lang. Nagdilim ang mukha ni Akira. Gaya ng inaasahan, tama siya, interesado si Terence sa kanya. Kung hindi, bakit niya ako tatawagan ng walang dahilan? Mula sa impresyon ni Akira, bagamat wala siyang magandang impresyon kay Terence, si Terence ay hindi ang uri ng tao na walang mas mabuting gawin. Oo, pero parang may gagawin ako. Libre ka ba ngayong Biyernes ng gabi? Tanong ni Terence. Ha? Ngayong Biyernes? Natigilan si Akira. Pinapalis ba siya ni Terence? Hinahanap ba niya siya para makipag-date? Sabay tayong kumain sa labas. Dumating na rin ang dapat na dumating. I have some plans for the future of the orphanage. Kung ayaw mong pumunta, then forget it. Mahinang sabi ni Terence. Ako. Pupunta ako. Akira na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hehe, buti naman. Akala ko ayaw mong magtayo ng orphanage. Natagpuan ni Terence na kawili-wiling makipaglaro kay Akira, lalo na pagkatapos niyang magkaroon ng dalawang pagkakakilanlan. Nagkaroon siya ng kakaiba, masamang interes nang makita niyang nabaliw si Akira. But for dinner. I'm a big eater, kaya hindi ako pupunta kung hindi ako busog. Ito muna sasabihin ko, magkano ang babayaran mo sa hapunan? Tanong ni Akira. $1,000. Dapat sapat na yun, di ba? Hindi inaasahan ni Terence ito mula kay Akira, ngunit sumagot pa rin siya. $1,800. Kulang pa yan. Kulang pa to para punan ang mga puwang ng ngipin ko. Dapat at least $18,000, okay? Tanong ni Akira. Hindi nakaimik si Terence. Ang 1,000 ay naging 18,000, ngunit hindi ito masyadong pinansin ni Terence. Tumango siya, okay, then 18,000 is fine. Magkita-kita tayo sa weekend night. Malungkot na ibinaba ni Akira ang telepono at walang magawang bumantong hininga. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat kong gawin? Dapat ba niyang ipaliwanag ito kay Terence? Ngunit paano kung nagpa siya si Terence na itigil ang ampunan sa galit? Ngunit kung hindi niya ito linawin, dapat ba ay sumuko na lang siya kay Terence? Hindi maganda ang pakiramdam ni Akira sa sarili. Paano ang lalaking magnanakaw? Nagkasalungat si Akira. Ngunit, habang nagpupumiglas siya, muling tumunog ang kanyang telepono. Siya pa rin si Terence, ngunit ito ay isang hindi kilalang numero. Kinuha niya ito, nalilito, hello, how are you? Si Lady yan ba? Sabi ni Terence habang itinago niya ang sarili bilang lalaking magnanakaw. Ginagamit niya ang pampublikong telepono ng paaralan para tumawag, at dahil nakabalat kayo siya bilang lalaking magnanakaw, hindi niya magamit ang kanyang numero ng telepono. Ah! Ikaw yung lalaking magnanakaw. Narinig ni Akira ang boses at ang paraan ng pagtawag nito sa kanya, agad niyang napagtanto na ito ang lalaking magnanakaw. She was excited. Male thief? Male thief? Ikaw ba talaga? I've missed you so much. You finally took the initiative to call me. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin. Hindi ba masyadong mabilis ang pagbabagong ito? Pinakalma ni Terence ang kanyang sarili at sinabing, ako ito. Lalaking magnanakaw, bakit mo ako hinahanap? O na-miss mo ba ako? Tanong ni Akira, dapat tinawagan mo ako. Ganito, gusto kong pumunta ulit sa puntod ni Zhang Lijo para kumuha ng kung ano-ano, may oras ka bang sumama sa akin? Tanong ni Terence. Oo, sasama ako sa iyo. Sumangayon si Akira nang hindi nag-iisip, inalis ang madilim na mood mula sa pakikipag-date nila ni Terence. Sige, sabay na tayo ngayong Biyernes ng gabi. Sabi ni Terence. Good. Ano? Biyernes ng gabi. Natigilan si Akira at naalala ang date ni Terence. Nabigla siya at inis. Bakit kailangang tretuhin siya ni Terence ngayon sa lahat ng oras? Pero nauwi sa pagbangga sa imbitasyon ng lalaking magnanakaw. Anong meron? May kailangan ka ba? Tanong ni Terence, nagkukunwaring nagulat.
Wala lang. Isang kaibigan lang ang nag-aaya sa akin ng hapunan. Biyernes din. Ayaw ni Akira na magsinungaling sa lalaking magnanakaw, kaya sinabi niya sa kanya ang totoo. A friend asked you out for dinner. Boyfriend mo ba siya? Kung wala kang oras, kung gayon. Kusa na tanong ni Terence. Don't forget it. It's not my boyfriend's, it's just. Isa lang sa mga manliligaw ko. Pero hindi ko na siya gusto. Sabi ni Akira. Nako, hindi ko sinabing forget it. What I mean was, bakit hindi ka muna kumain kapag tapos ka na, kailan ka ba makakaalis? Pero kung hindi mo siya gusto, bakit ka sumama sa kanya kumain? Tanong ni Terence. Napilitan naman ako diba? Malungkot na sabi ni Akira, siya ang pinakamalaking donor sa orphanage. Nung una, akala ko gusto niya lang tumulong sa orphanage. Yun ang sinabi niya sa umpisa, pero kalaunan, parang naging interesado siya sa akin. Natakot ako na hindi niya ituloy ang pag-donate sa orphanage, kaya pumayag ako sa request niya sa dinner. I see. But Akira, to be honest, you should consider it. He's been donating to you all this time. He must really like you and care about you. I think matutuwa ka sa kanya, right? Sinubukan siyang hikayatin ni Terence. Pero ikaw lang ang gusto ko. Kung hindi kita kilala, baka napag-isipan ko na, pero ngayon, ayoko na talagang makasama ang iba. Sabi ni Akira. Don't worry, niloloko ko talaga siya kapag kumakain ako. I'll ask him to give me $18,000 to treat me to a meal. I'll take the money and treat him to a roadside stall. Kukunin ko yung extra money, hehehehe. Ganun ba? Nang marinig ang masamang pagtawa ni Akira, napuno ng pawis si Terence. Ang babaeng ito ay nagsinungaling sa kanya at sinabi sa kanya. Oo. Oo nga pala, hahanapin kita after dinner. You can call me halfway and I'll make an excuse to leave. How about it? Tanong ni Akira. Para tawagan ka. Isip ni Terence. I'm having dinner with you, paano kita tatawagan? I don't have a phone, he said. It's more troublesome to call you, so you should find an excuse yourself. Kung ganun, ayos lang din. Mag-iisip ako ng paraan. Kapag hindi niya ako binitawan, itutuloy ko ang pag-scam sa kanya ng pera niya. Kapag wala na siyang pera, natural na bibitawan niya ako. Sabi ni Akira. Hinawakan ni Terence ang kanyang pitaka at mapait na ngumiti. Tila hindi nagustuhan ni Akira ang kanyang pagkakakilanlan bilang Terence. 2,700. Ngunit hindi masyadong inisip ito ni Terence, hindi ba ito mas kawili-wili? Kung si Akira ay umibig kay Terence, ang hamon na ito ay magiging napakahirap. Naisip ni Terence na ito ay isang magandang laro. Sa totoo lang, talagang gusto ni Terence si Akira, ngunit hindi siya comfortable na hayaan siyang magpatuloy ng ganito. Gagawin ng babaeng ito ang lahat para sa mga bata sa orphanage, at gagawa siya ng ilang mapanganib na bagay. Nag-aalala si Terence na mamamatay siya kung hindi siya mag-iingat. Alright, it's decided then. Hihintayin kita sa entrance ng orphanage. Kung sino ang mauunang makarating doon ay makakapaghintay sa isa't isa. Sabi ni Terence. Sige, see you there. Masayang sabi ni Akira. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkikita. Umiling si Terence at ibinaba ang tawag. Matapos kumpirmahin ang oras kay Akira, tinawagan ni Terence si Boss Bale at sinabihan siyang umalis sa Biyernes ng gabi. Sinabi niya kay Boss Bale na maghanda ng maaga, at hindi magkakaroon ng anumang problema si Boss Bale. Natanggap ni Amara ang tawag ni Orville. Bagamat ang kantang Amara ay naging perfunctory kay Orville at lihim na nagmamasid sa kanyang pagkatao, si Orville ay hindi isang normal na tao. Isa siyang detective, at napagtanto na niya na may itinatago sa kanya ang kantang Amara. Si Orville ay isang detective, kaya hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Ginamit niya ang kanyang pagiging maingat at pasensya sa pag-iimbestiga ng isang kaso. Nagpasya siyang makipagkaibigan muna sa kantang Amara, pagkatapos ay dahan-daang alamin ang katotohanan. Miss Song, are you free tonight?
I'll treat you to a meal to thank you for your help all this time. Bagamat wala pa akong balita sa pangalawang tiyuhin ko, laking pasasalamat ko na tinulungan mo akong malaman at makitungo sa kanya all this time. Sabi ni Orville. Ito. Nag-alinlangan si Amara. Ang mga salita ni Orville ay grand at hindi niya ito maaaring tanggihan. Miss Song, hindi ka naman tatanggi na bigyan ako ng mukha diba? Nakangiting sabi ni Orville. Sige, kung ganoon. Gusto talaga ni Amara na obserbahan ang karakter ni Orville at alamin ang kanyang tunay na layunin at background, kaya pumayag siya. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ni Josephine ay hindi maliit na bagay, at hindi niya basta-basta masasabi kay Orville. Naghapunan sila sa isang western restaurant malapit sa police station. Ang pagkain sa kanluran ay kasing kahulugan ng romansa, at karamihan sa mga taong pumunta doon ay mga mag-asawa. Madali para sa kanta na Amara at Orville na magdulot ng hindi pagkakaunawaan kung kumain sila doon. Gusto siyang tanggihan ni Amara, ngunit itinuring niya na si Orville ay bumalik mula sa ibang bansa at isang kanluranin. Ang pagkain ng western food ay parang pagkain sa sarili niyang bahay, kaya sumang-ayon ang Amara. Sa hapunan, nag-usap lang silang dalawa tungkol sa pamilya ni Orville. Walang binanggit si Amara tungkol kina Josephine at Tang Jucheng, ngunit hindi rin nagmamadaling magtanong si Orville. Tila nagpapahayag lang siya ng pasasalamat sa kanta ng Amara, na nagpaga ng pakiramdam ng kantang Amara. Ngunit pagkatapos ng hapunan na ito, napagtanto ng kanta na Amara na si Orville ay hindi masamang tao, ngunit nagpapanggap lang ba siya o talagang ganoon siya? Walang sasabihin si Amara bago niya naunawaan ang sitwasyon. Sa isang kisap mata, Biyernes na ng gabi. Dala ni Terence ang isang malaking bag at sumakay sa kotse ni Boss Bale, patungo sa Starfield. Hindi nagmaneho si Terence dahil ayaw niyang makita siya ni Akira. May sasakyan din si Boss Bale, kaya pumasok siya. Sa kanyang bag, si Terence ay may skybolt na baboy at ang Thousand Silk Mask. Hindi niya dinala ang maskara ng lalaking magnanakaw dahil hindi naman kailangan. Bibisitahin ko ang lolo niya kasama si Francine mamaya. Kumain ka muna at tawagan mo ako kapag tapos ka na. Sabi ni Boss Bale. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Terence, mag-ingat ka. Medyo kinabahan si Francine nang marinig niya na papunta sa libingan sina Terence at Boss Bale. Bagamat nakapunta na si Terence noon, alam niya ang mga panganib ng libingan. Dahil sa naisip niya ay nag-alala siya. It's fine. I won't do it like last time. I'm more experienced now, and I have Skybolt Pig with me, so dapat walang problema. Si Terence, sa kabilang banda, ay may higit na kumpiyansa ngayon. Sa katunayan, sa pangalawang pagkakataon na pumunta sila sa libingan, nakilala nila ang Skybolt na baboy, at ang landas pagkatapos noon ay napakalinaw dahil ang Skybolt na baboy ay mas pamilyar sa puntod kaysa kay Terence at ikaw Akira. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Francine. Medyo naiinggit siya kay Akira, na maaaring makipagsapalaran kasama si Terence. Siya, sa kabilang banda, ay nakatayo lamang sa malayo at tahimik na pinagmamasdan si Terence. Bagamat hindi gaanong hiniling si Francine, umaasa siyang maaari siyang maging isang taong makakatulong kay Terence, isang taong kapaki-pakinabang kay Terence. Si Francine ay nanumpa sa kanyang sarili na matututo siyang gumawa ng mga elixir at tulungan si Terence sa hinaharap, upang maging isang taong kapaki-pakinabang sa kanya. Kung hindi magkukulang si Terence sa mga magagandang babae sa paligid niya, ngunit marami siya sa mga ito na maganda lang. Mr. Bale, naisip mo na ba ang bagay na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Tanong ni Terence. Ibig mong sabihin, ang bagay ng pagbawi sa aking mga pinsala. Naintindihan kaagad ni Boss Bale ang tinutukoy ni Terence. Tama, iyon ang bagay. Kung gusto mong gumaling, walang oras na tulad ng kasalukuyan bago pa lang tayo pumasok sa libingan, sabi ni Terence. Napag-isipan ko na. Kung pwede lang, natural na gusto kong gumaling sa mga sugat ko. Gayunpaman, magiging pabigat ba ito sa iyo? Saglit na nag-alinlangan si Boss Bale bago nagtanong, alam kong hindi kinukuha ng mga magsasaka ang kanilang tunay na chi ng walang kabuluhan.
Nililinang nila ito ng may matinding pagsisikap. Mas alam ko ito kaysa sa iyo. Natatakot ako na kailangan ng malaking halaga ng totoong chi para gumaling ng mga sugat ng isang tao. Katatapos mo lang magpagaling kay Jenny. May lakas ka pa bang magmalasakit sa akin? Besides, makakaapekto ba ito sa mga sinaunang panahon? Ayoko. Umiling si Terence, lahat tayo sa iisang side, kaya magtatapat ako sa iyo. Matutulungan kitang makabawi, at maging ang lakas mo, ngunit dahil sa level ko, matutulungan lang kitang bumalik sa Mystic Late Phase Peak. Sa isang maliit na Chi Gathering Pill, makakalusot ka sa Earth Class Early Phase, pero ang lakas mo ay mananatili sa Earth Class Early Phase. Oh! Anong ibig mong sabihin? Bahagyang natigilan si Boss Bale, at pagkatapos ay sinasabi mo na matutulungan mo akong itaas ang aking lakas sa Mystic Late Phase Peak, at kumain ng maliit na Chi Gathering Pill para maging isang Earth Class Early Phase, at hindi na ako makakapag-level up. Mauunawaan mo ito sa ganoong paraan, maliban kung mayroon kang Chi Gathering Pill na ubusin. Sabi ni Terence. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Ang side effect ng pagpapalakas mo sa akin ay ang Zen Chi na ipinadala mo sa akin ay napakadalisay. Sa ganitong paraan, hindi ko na maa-absorb ang espiritual na Chi ng langit at lupa para sa paglilinang, ngunit magagamit lamang ang paraan ng pag-inom ng mga pildores upang madagdagan ang aking lakas. Naintindihan ni Boss Bale ang ibig sabihin ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.